kami abuser. Yan ang iginiit ng dalawang inaakusahang ng molestya umano sa aktor na si Sandro Mulak. Sinabi nila yan sa harap mismo ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Sa harap ng mga senador, mariing itinanggi ng GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz ang akusasyong sexual abuse na isinampa laban sa kanila ng aktor na si Sandro Mulak. Dahil daw sa mga paratang na ito, nadungisan ang kanilang pangalan. Giit nila, sa 30 taon na pagkatrabaho nila sa telebisyon bilang creative consultant, wala naman daw nagrereklamo sa kanila bago itong kaso ni Sandro Mulak. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Sagot naman ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, bakit pa daw nagsorry sa kanya sina Nones at Cruz nang pagharapin sila sa bahay ni GMA7 Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yun? Yun na yun, di ba? Right. And then they said, akala daw nila okay lang. Klinaro naman ni Nones na nagsorry sila, hindi para aminin ang pang-aabuso umano kay Sandro. We did not apologize po. Ang context po is, sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle. Is it true that you were offering something sa charitable institution? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting. Sa nakuhang kopya ng mga senador na text messages sina Sandro at Nones, nag-text umano si Nones kay Sandro para ayain ng aktor na umakyat sa kanilang hotel room matapos ang isang event ng network. Tinanong daw ni Sandro kung sino-sino ang nasa kwarto at sinabi ni Nones na mag-isa lang siya, bagay na itinanggi naman ng kontraktor. Ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umakyat dyan. Itinanggi naman ng kampo ni Nones na gumamit sila ng illegal na droga sa hotel room. Sa kalagitnaan ng pagdinig, hiniling ng kampo nila Jojo Nones at Richard Cruz na sagutin ang mga tanong ng mga senador sa loob ng isang executive session o closed-door meeting. Detalye na kasi ng kaso ang pinag-uusapan at hindi raw ito dapat inilalabas sa publiko, lalo't ongoing pang investigasyon ng mga otoridad. Matapos ng mahigit 1 oras na executive session, kumbinsido ang ilang senador na malakas ang ebidensya kaugnay sa reklamo ni Sandro laban sa dalawang kontraktor. Tunay po na sa tingin po namin, meron pong kaukulan na dahilan para ma-file yung kaso. Pero siyempre po, katulad po ng sinasabi namin, hindi naman kami korte. Magdedesisyon ngayong linggo ang National Bureau of Investigation kung maghahain sila ng kaso laban kina Nones at Cruz. Balak naman ng Senado na ituloy ang pagdinig sa Huwebes. Magdedesisyon din ng magulang at doktor ni Sandro kung pwede na siyang padaluhin sa susunod na hearing dahil sa kanyang kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.